rockin' with it. Hi everyone! Good morning! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang fresh ng beauty ng Mama Sam ninyo. Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming hotdog, charot. So, yun. Ay, nako! So, isang magandang umaga sa atin lahat. Monday na naman, ang bilis ng araw. So, yun nga, katatapos lang ng Miss Grand International. At lahat naman tayo ay may hangover pa sa Miss Grand International. So, pero ito, ang chika. Sabing ganon, dapat ba si CJ Opiasa daw ang nanalong best in swimsuit, saka best in performance. Kung ang Myanmar kiniklaim nila na sila dapat ang nanalo ng Country of the Year at saka ano ba yung kiniklaim nila? Sila daw yung nanalo dapat ng national costume. O, di ba? Nakakaloka. Well, kung ako naman ang tatanungin ninyo, kung ako naman ang tatanungin ninyo regarding dyan sa mga awards na yan, choices kasi ng organization kung sino yung dapat. Pero, kung ako ang tatanungin ninyo, sa best in swimsuit, dapat talaga si CJ Opiasa yan. Wala nang iba. Kasi nakita naman natin yung performance niya ay talaga namang best talaga at sexy talaga. And then, wala akong masabi sa performance na ipinapakita ni CJ from the beginning until end. Talagang siya yung masasabi kong best in performance sa Miss Grand International. Pero syempre, re-respetohin natin yung desisyon ng mga judges doon kung sino yung pinili nilang best in performance. Kasi, katulad nga, si Brazil, gusto nila best in swimsuit, wala tayong magagawa, di ba? Siya yung nag-best in swimsuit Pero, para sa akin, alam ko na dapat best in swimsuit pa rin dyan si CJ Opiasa. Pagdating naman dito sa best in performance, nakita naman natin kung paano mag-perform si CJ. Wala namang question yon. To the highest caliber talaga from the beginning until end. At wala naman talaga akong masabi sa ipinakitang galawan ni CJ dahil yung energy na ibinigay niya at yung performance na ibinigay niya ay talaga naman para sa atin best talaga. At wala talaga akong nakitang kahit konting butas na sasabihin mo hindi siya pwedeng maging best in performance doon kasi talagang energy kahit naman sa opening show. So yon. So overall, sabi ko nga si CJ dapat talaga nakakuha ng best in performance para sa akin na. Kung hindi man siya mag best in swimsuit, deserve ni CJ mag best in performance. Kaya lang napunta to kay France dahil nga siguro yung atake ni France mas funny, mas nakakapagbigay ng enjoyment at the same time nakita naman natin na talaga namang grabe din. So medyo doon nalungkot ako sa part na yon. But masaya pa rin ako kasi ang importante sa akin, syempre, bukod dyan sa mga special award na yan, ay makarating at makapasok si CJ sa top 20, top 10, top 5. So, nagawa naman yun talaga. At ibinigay yun ng Miss Grand Organization. So, wala na akong comment sa kanila. Kaya si Miss Myanmar, nalolokaan lahat kasi talagang she claimed it na dapat ako ang best national costume. Para sa'yo, best national costume ka. Kung ako tatanungin mo, sa costume ni Myanmar, totoo naman, maganda naman talaga, di ba? Maganda yung costume niya. Pero, wala tayong magagawa dahil may desisyon ang hurado. Kasi yung mga ganong costume kasi, very common na yun sa Thailand. So, I think nakita nila yung talagang performance ni Honduras. Di ba? Kaya si Honduras yung naging best, tawag dito, best national costume. So, wala naman akong masabi doon. Doon naman sa nagtatanong na dapat ba si Myanmar ang nanalong Power Country of the Year. To be honest, ako para sa akin yes, sila dapat.
Kasi yun doon sa costume, mahirap kasi i-depend yun eh. Kasi maraming kandidata ang lumaban. Sabi ko nga, wala naman tayong magagawa doon. Buti na lang hindi pala si Philippines yung nag-best national costume kasi kung si Philippines, imbiyer na sila. Kasi baka ang iniisip nila, by voting kasi, di ba? So, yung best national costume. So, napili na organization, si Honduras, wala kang magagawa. So, at least alam mo sa country mo na lumaban kayo. Yun, lumaban kayo na sa paraan na alam ninyo na patas sana. O, di ba? So, yun. So, pagdating naman dito sa Country of the Year, ang alam ko dyan, mas maraming bumoto kay Thailand, kay Myanmar. Talagang nagigit-gitan silang dalawa ni Thailand. Kaya lang, siguro si Thailand ang nanalo dahil may mga nakita ang organization na disqualified doon sa boto ng mga ilan. Maaari kasi may mga troll, maaari may mga Pero kung ako tatanungin mo, kita naman talaga na malaki yung boto talaga neto ni Myanmar. Si Myanmar talaga kaya niya talaga mag-penetrate ng 1 million followers. So yun, so siguro binayaran nila yung 1 million. Charot. At nalugi sila doon. Nakakaloka kasi talagang claim it kung claim it sila na sila dapat to. Sabi ko nga kung magki-claim tayo, siguro doon nga sa best in swimsuit saka best in performance. Pero hindi natin kinilaim yon kasi kumbaga parang nirespeto yung desisyon ng hurado. At may nakikita silang best in long gown nga si Ghana, di ba? Pero hindi nakapasok si Ghana sa semifinals. Kung tutuusin, dapat pasok siya sa semifinals kasi nanalo siyang best in long gown. Kaya lang, labanan yun ng best in long gown. So, wala tayong magagawa. Kumbaga, parang hindi naman ibig sabihin na best in long gown ka ay nag-base lang siguro talaga sila sa gown na maganda. Pero yung performance kasi napakaano kasi ni Ghana para siyang kung iisipin mo para siyang supermodel lang ganon. Dapat supermodel siya, hindi siya doon sa Miss Grand ganon. Kaya nakakaloka. Hindi tuloy siya napasama sa semifinals. Pero kung tutuusin, dapat pasok din siya. O, mga ganon. So medyo nakakalungkot kasi parang yung nilalaban nga nila ay hindi nga nila talaga makukuha yon kasi may desisyon. So yung desisyon dapat yung nire-respeto ng Myanmar, hindi yung kasi kung sa atin nga, 'di ba? Nakakalungkot, dapat best in performance. Nung una pa lang nalungkot na ako doon. Sabi ko, "Hello, bakit si France?" Sige, happy naman ako for France kasi kahit naman balikan din natin talaga naman nakakapagbigay saya siya. So sa performance na ipinakita niya, so wala na akong comment, 'di ba? So, dapat si Myanmar, kung ako sa kanila, tanggapin na lang talaga nila at wag na silang mag-complain. Kasi, malayo naman na yung narating nila eh. Second runner-up is a big, 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 na yun, opportunity na nakarating sila sa dulo ng kompetisyon. So, wala na silang dapat pang ereklamo talaga. Kumbaga, parang sa bansang Myanmar, inilaban nila dito sa Miss Grand, nakarating naman sa dulo ng laban. At wala na silang dapat pang kumbaga, i-complain. Kasi, ganun talaga, better luck next time. So, second runner-up is a second runner-up, hindi biro yung marating mo yung second runner-up. Ang taas kasi ng expectation din talaga nila sa sarili nila. Ang feeling talaga nila, Miss Grand talaga sila. So, yon. Di sana wala ng competition. Dineclare na lang kayo. Di ba? Kung ayan lang din naman pala ang gusto ninyo. Kasi, it's about luck. Kasi nakita naman natin kahit naman si CJ nag-perform talaga. Pero, luck kasi ni Inje Kaya, kay Inje napunta yung titulo. So, ganun lang yon. Hindi dapat yun Hindi yun dapat masyadong Kumbaga, parang dapat i-accept. So yun, so bata pa daw kasi kaya Pero kahit sino naman, may mga bata naman na lumalaban sa pageant pero hindi naman spoiled brat. Magkaiba yung spoiled brat at magkaiba yung bata pa. Kasi yung bata, may bata pa pero matured. Eto kasi, may pagka-spoiled brat. So, ibig sabihin, ang bata mahilig umintindi. Di ba? Mahirap sila paliwanagan. So, yun, dapat hindi. Dapat
alam niya, naiintindihan niya dapat. So, yun, gano'n, di ba? So, kayo, ano guys ang masasabi ninyo sa mga komento o reaction nila dito sa social media? Tingin ba ninyo, dapat ba talaga sa kanila mapunta yung mga kiniklaim nila? O ikaw ba, tingin mo ba, dapat ba best performance talaga si CJ? O, di ba? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.